Tapat kahit may sugat. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 16, verses 9 to 15, and I read it for you. Now after he rose early in the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, from whom he had cast out 7 demons. She went out and told those who had been with him, while they were mourning and weeping. But when they heard that he was alive and had been seen by her, they would not believe it. After this, he appeared in another form to 2 of them, as they were walking into the country. And they went back and told the rest, but they did not believe them. Later, he appeared to the 11 themselves as they were sitting at the table. And he upbraided them for their lack of faith and stubbornness, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, "Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation." May mga pagkakataon na parang kailangan mong maging okay, kailangan mong tumayo, kailangan mong ngumiti at magpatuloy. Kahit sa loob mo, alam mo may pinagdaraanan ka, magulo, sugatan, at hindi mo palubos maintindihan ang nangyayari. May mga sitwasyon na walang malinaw na sagot, walang kasiguraduhan, at ang bigat-bigat dalhin. Pero sa kabila nito, patuloy kang inaasahang magpakatatag. Mapapatanong ka na lamang minsan, paano ako magiging liwanag sa iba kung ako mismo ay nasa kadiliman? Ang katotohanan po, hindi hinihingi ng Diyos na maging perpekto tayo bago siya ipahayag. Hindi niya hinihintay na maging buo tayo bago tayo gamitin. Sa halip, ginagamit niya tayo kahit sugatan, kahit may bit-bit na sakit at pagdududa. Dahil minsan, doon pa nga nagiging mas totoo ang ating patotoo. Ang sugat natin ay hindi hadlang sa misyon. Ito pa nga ang nagiging tulay. Kapag nagsasalita tayo tungkol sa pag-asa, kahit tayo nahihirapan, nagiging buhay ang mensahe. Kapag pinipili po nating magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat, doon natin tunay na naipapahayag si Jesus. Si Kristo mismo ay nasugatan. Sa kanyang mga sugat, nakita ang kanyang pagmamahal. Kaya kung tayo man ay may sugat, hindi ibig sabihin ay wala na tayong maibibigay. Sa halip, doon natin mas naibabahagi ang isang Kristo na tunay, isang Diyos na nakakaunawa, nakikiramay at hindi umaalis sa gitna ng sakit. Kaya kahit hindi ka pa okay, maaari ka pa rin maging daluyan ng kanyang liwanag. Kahit hindi malinaw ang lahat, maaari ka pa rin maging saksi ng kanyang pag-ibig. Dahil ang pagpapahayag kay Kristo ay hindi tungkol sa pagiging walang sugat. Ito ay tungkol sa pagiging tapat sa gitna ng sugat. Hindi hadlang ang paghihirap, ang sugat, upang ipahayag si Kristo. Ito mismo ang nagiging patunay na ang kanyang pag-ibig ay buhay at kumikilos sa gitna ng ating mga kahinaan. Manalangin tayo. Panginoon, sa aking mga sugat at kahinaan, gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong pag-ibig. Kahit hindi malinaw ang aking sitwasyon, tulungan mo akong magtiwala at magpatuloy. Naway sa aking buhay, makita ka ng iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.